Hi guys! Good afternoon po! For today's video, sasagutin po natin yung tanong ng isa sa ating mga masugid na follower. Si Sister Gina Reyes, shout out sa iyo kapatid. Ang tanong niya po ay, bakit meron daw pong mga guys na sobrang manhid? So yan po yung topic natin ngayon, nakakatuwa, masaya. Yan. Meron talaga yatang mga manhid na mga guys. So, yan po yung ating i-discuss ngayon. Mga dahilan kung bakit merong mga guys na sadyang mga manhid talaga. So, yan. Panoorin po natin hanggang matapos ang video. Ang unang dahilan po kung bakit nagiging manhid ang mga guys, ang mga lalaki, ay hindi sila expressive sa kanilang emosyon. Maraming mga lalaki po ang naturuan na yung pag-express nila ng kanilang mga emosyon ay sign ng kahinaan. Kaya meron pong mga lalaki na kahit gusto nilang i-express, hindi talaga nila kayang ma-express kasi pakiramdam nila ay weak sila at mahina sila. Kaya itinatago na lang nila. Pangalawa, hindi sila aware sa needs mo. Hindi naman sa wala silang pakialam. Kaya lang, hindi lang kasi nila alam kung ano yung gusto mong maramdaman o kung ano yung gusto mong marinig. So, yan po. Nakadalawa na tayo. Pangatlo, ayaw nilang maging masyadong attached. Kapag hindi sila sigurado sa relasyon, naglalagay sila ng emotional distance. Pang-apat po ay komportable na sila. Kapag feeling nila ay secured na yung relasyon, hindi na sila masyadong nag-e-effort, kampante na sila. Hindi na sila nag-e-effort katulad ng dati, very relaxed na sila, kaya akala natin wala na silang pakiramdam. Panglimang dahilan po ay may sarili silang pinagdadaanan. Marahil ay stress sila sa kanilang trabaho, sa pamilya, o kaya mayroon silang mga personal issues na hindi nila kayang i-open up. Pang-anim po ay, siguro hindi kasi talaga sila ganon ka-in love. Masakit ito, pero totoo to. Na mayroong mga lalaki na hindi naman gaano ka-in love sa'yo, hindi naman ganon kalalim yung damdamin sa'yo, pero nandiyan sila at nag-i-stay pa rin. Pero nananatiling manhid. Pang-pito, walang emotional maturity. Marahil ay hindi pa sila emotionally equipped para mag-handle ng isang seryosong relasyon. Pang-walo, marami-rami po ito mga kapatid. Marahil ay takot na siyang masaktan muli. May mga lalaki kasi na nasaktan na sila before. Kaya pinipili nilang wag magpakita ng masyadong emosyon para protektahan din nila yung kanilang sarili. Pang-siyam, hindi sila sigurado sa relasyon. Kapag hindi pa kasi talaga siya nakakasiguro sa iyo, or hindi niya alam kung seryoso ba siya sa iyo, iniiwasan niya na masyadong maging expressive. So, marahil pinag-aaralan niya pa rin naman yung feelings niya talaga. Ito yung masakit. Number 10. Meron siyang ibang iniisip o gusto. Minsan, hindi kasi ikaw yung talagang totoong gusto niya. Pero hindi ka rin niya maiwan agad. Kaya parang wala siyang gana. Number 11. Gusto lang niya ng kasamang convenient. Mayroong mga lalaki na nandiyan lang kapag okay ang lahat, pero hindi na sila nag-i-invest ng emotion. Number 12. Hindi marunong makinig sa damdamin ng iba. May mga lalaki talaga na hindi sila naturally, emotionally sensitive. Hindi yan natural sa kanila. Hindi yan common sa kanila. Kaya hirap silang makaramdam ng signals mula sa partner nila. Number 13. Mayabang o prideful. May mga lalaki na ayaw nilang aminin or ayaw nilang ipakita na nahuhulog na sila. Kaya nagkukunwari na lang silang manhid. Nagmamanhid-manhida na lang sila kunyari. Pang-14. May mga lalaki kasi na self-centered or immature pa. Iniisip lang nila yung nararamdaman nila, iniisip lang nila yung sarili nila, hindi nila iniisip yung nararamdaman mo.
Number 15, sanay sila sa babaeng laging nag-a-adjust. Kaya hindi nila kailangang magsikap para intindihin ka kasi alam nila na at the end of the day, magpaparaya ka pa rin. And ang pang-last natin, number 16, wala talaga silang balak magseryoso. Masakit pero totoo. May mga lalaki na andyan lang para sa pansamantalang ligaya, hindi para sa pangmatagalang pagmamahal. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan ko na ang pagiging manhid ay hindi naman laging kasamaan. Pero kung nasasaktan ka na at paulit-ulit mo nang sinasabi kung ano yung nararamdaman mo, pero wala pa ring pagbabago, hindi na ito healthy para sa'yo. Tandaan po natin, ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Kaya kailangan na ipag-pray natin sila. Kung bibigyan tayo ng Panginoon, hindi nila tayo bibigyan ng hindi first class. Ang ibibigay ng Panginoon ay first class, the best, kasi ginawa niya tayong pangunahin at hindi buntot lang. God bless you po. I hope Sister Gina nakatulong tong video ito, no? Thank you for the comment. Nagkaroon ako ng idea sa mga gagawin kong content. Ingat ka, sister. God bless you. Magpanalangin na lamang tayo. Ingat po.